Magandang araw. Ako nga pala si Idel Jane Oblad at narito ako ngayon upang magbigay ng introduksyon sa aming presentasyon. Ang aming presentasyon ay tungkol sa pananaliksik ni Aiza Padayugdog na aming kagrupo. Ito ay tungkol sa natatanging kultura ng mga mamamayan ng Megbadyang Barangay ng Duminorog, Munisipalidad ng Talakag, Bukidnon. Ang Megbadyang ay isa sa maraming sityo na nabibilang sa barangay ng Duminorog. Ito ay binubuo ng iba't ibang mga tao na magkakaiba sa ibang aspeto ng pamumuhay, kagaya na lamang ng kanilang relihiyon, pananalita at kultura. Binubuo ito ng higit kumulang 2,000 mga tao. Mayroong Cebuano, Muslim, at mga katutubong pangkat kagaya na lamang ng Manubo at Talaanding. Sa aming presentasyon ay magpo-focus kami sa mga Talaanding. Ang mga Talaanding ay matatagpuan sa mga lugar sa paanan ng bundok ng Kitanglan, partikular na sa mga munisipalidad ng Talakag at Lantapan, Bukidnon. Magandang araw, ako si Trisha at ngayon ay malalaman natin ang material na kultura ng mga Talaanding. Una ay ang kanilang pananamit. Sa ngayon, dala ng modernong panahon ay pangkaraniwang kasuotan lamang ang sinusuot ng mga Talaanding. Pupwera lamang kung mayroon silang ginagawang ritual at tradisyon. Dalawa ay ang mga ritual. Sa iba't ibang buwan kada taon ay may isinasagawang ritual ang Talaandig na tinatawag na pamuhat o buhat-buhat. Isinasagawa ito ng kadalasan pagbagong taon o sa pagsisimula ng klase. Kanila itong ginagawa sa bato, puno ng balete, ilog o sa sakahan na tumatagal ng 2 oras. Sa ritual ay sumasayaw ang mga matatanda, kumakatay ng manok at ang dugo nito ay nilalagay sa kawayang altar na may pulang tela at palamuti. Ang kinatay at inulutong manok ay kailangang kainin ng lahat ng dumalo. Kapag ang ritual naman ay ginanap sa ilog, barya ang ginagamit at hinahagis nila ito bilang isang alay. Kasalan at paraan ng pamumuhay ng mga Talaandig. Kasalan. Sa usapang kasalan, mahalaga ang konseptong dowry o bugay, kung saan kailangang magbigay ang lalaki ng halaga o material na bagay sa pamilya ng kanyang kasintahan. Ito ay maraming pera, lupain, baril, hayop tulad ng kalabaw at baka, o iba pang material. Bukod dito, ang paghahanda para sa kasalan ay kinakailangan din. Kasama na ang pagtayo ng palapala sa labas ng bahay ng babae kung saan gaganapin ang seremonya. Karaniwan ang mga kasal sa mga Talaandig ay iniorganisa ng mga dato o sa simbahan. Paraan ng pamumuhay ng mga Talaandig. Ang pamumuhay ng mga Talaandig ay simple lang. Karaniwan sila ay nagtatrabaho sa kanilang bukirin, sa sakahan ng iba o sa plantasyon ng saging. Ang kanilang mga inaani ay kinabibilangan ng mga mais, palay, kape, abaka, gulay at iba pa. Ito ang mga pangunahing produkto na nagbibigay kabuhayan sa kanilang komunidad. Magandang araw sa inyong lahat. Narito ako ngayon upang ibahagi sa inyo ang mga material na kultura ng mga Talaandig. Ang kanilang paraan ng pagsulat ng kanilang wika ay walang formal na alpabeto patungkol dito, kaya ang kanilang ginagamit na wika ay sa wika ng mga Romano. Ito ang kanilang paraan upang makipagkomunikasyon at makipag-usap sa iba. Para naman sa struktura ng kanilang kabahayan, ang mga Talaandig minsan madalas sa kanila, ang kanilang tahanan ay gawa sa mga magagandang kwalidad na kahoy. Ang iba naman ay gawa sa hollow blocks o mga semento ang kanilang mga tahanan. Yan lamang ang kanilang mga material na kultura. Magandang araw. Ngayon, tumungo naman tayo sa mga norms at folkways ng mga Talaandig. Kahit bata pa, ang mga kalalakihan ay sanay na magtrabaho sa mga bukid at ito ay kanila ng kinalakihan. Hindi dapat palaging nagsasama ang isang babae at lalaki kapag hindi pa kasal.
Kapag nahuli ng mga matatanda ay maaari silang ipakasal kaagad. Aktibo ang mga talaandig kapag may gaganaping ritual. Kapag namamanhikan ay nakaugalian na kahit hindi kapamilya ay sumasama sa kung saan man ito gaganapin at ito ay pagpapakita ng pagsuporta sa kanilang kapitbahay o kakilala. At narito naman ang iilan sa kanilang mga folkways. Tinatawag nilang apo ang mga nakakatanda, kakilala man o hindi. Ang mga kalalakihan naman ay nagtitipon at nag-uusap tuwing hapon. Ang iba naman ay buong pamilya kung pumunta sa bukid kapag may aanihin. Ang iba naman ay tinutulungan ng kanilang kamag-anak. Kapag usapang kasalan naman, may mga pagkakataon na kailangang magbigay ng dowry ng pamilya ng lalaki sa pamilya ng kanyang kasintahan. Ito ay maaaring maging malaki. At panghuli, kadalasan sa kanila ay higit sa 3 ang bilang ng mga anak. Ngayon, tumungo naman tayo sa mga mores at batas ng mga katutubong mamamayan sa talaandig ng Migbadiang Barangay ng Duminorog, Munisipalidad ng Talakag, Bukidnon. Ang kanilang mga mores, sila ay masisipag, mapagbigay sa kapwa, matulungin kung may maitutulong sila. At ang kanilang paraan naman sa pananalita ay pasigaw na animo ay galit. Ngunit, hindi talaga. Ito ay normal lang sa kanila. Ang kanilang batas. Sumusunod din sila sa mga batas ng lokal na kinabibilangan nila. Ngunit, mayroon din silang sariling batas na pinaiiral sa kanilang pangkat. Mabigat ang parusa nila kapag sila ay nagkasala. Sala ang termino nila kung saan ang nagkasala ay maaring pagbayarin ng mga hayop, gaya ng kalabaw, baka, o kabayo. Maaari ding pera o iba pang mga bagay na kanilang naisin. Ginagawa naman nila ang kasunduan sa pamamagitan ng husay o pag-uusap kasama ng mga dato sa magkabilang panig. Kapag naman ang isang babae at lalaki ay nakita ng matatanda na magkasama o nasa kadudadudang sitwasyon, sila ay maaaring pag-asawahin agad dahil strikto ang katutubong pangkat sa mga bagay na ito. Ang value at paniniwala naman ng talaandig ay nagpapakita ng kanilang ugnayan sa espiritualidad at kanilang pamamalasakit sa kapwa. Sa kanilang lipunan, ang pagiging makadiyos ay batayan ng kanilang pamumuhay. May mataas na respeto sila sa kanilang mga Diyos at Diyosa na itinuturi nilang tagapagtaguyod ng kalikasan at buhay. Ang kanilang ugnayan sa espiritualidad ay nagbibigay daan sa kanila upang magbigay pugay at magpasalamat sa mga biyayang kanilang natanggap. Ang pagiging makapagkumbaba ay mahalaga rin sa kanilang kultura. Ipinapakita ng mga talandig ang kababaang loob sa pamagitan ng kanilang paggalang sa nakakatanda, pagtanggap sa tulong ng iba, at pagkilala sa kapwa bilang pantay na kasama sa lipunan. Isa rin sa mga halaga ng talaandig ang pagiging masigasig. Sa kanilang araw-araw na pamumuhay, ipinapakita nila ang determinasyon at dedikasyon sa kanilang mga gawain at pananaw. Ang pagiging positibo ay nagmula sa kanilang pagtingin sa buhay bilang isang hamon na dapat harapin ng may pag-asa at lakas ng loob. Sa kabila ng mga pagsubok, nanatili silang may positibong pananaw sa hinaharap. Sa paniniwala, ang mga Diyos at Diyosa ng talandig ay nagbibigay ng gabay at proteksyon. Sila ay tinuturi na mga pinuno at gabay ng tribo, naglalayon na mapanatili ang balanse at harmonya sa kalikasan at sa kanilang komunidad. Ang mga halagang ito, kasama ng kanilang paniniwala sa espiritualidad, ay nagbibigay tibay sa kanilang kultura at pagkakakilanlan bilang isang tribo na may malalim na ugnayan sa kalikasan at sa kanilang mga Diyos at Diyosa.